Okay, magandang umaga po sa ating lahat, no? At magre-react lang po tayo dito sa video ng programa ng Net25 na itong si Senator Amy Marcos ay in-invite ni Senator Marcoleta kasi po every Friday or every Saturday po ini-invite po itong si Senator Marcoleta dyan sa Net25 sa sagana ng mamamayan. Okay? At ngayon may special guest sila na si Senator Amy Marcos. Ito po ay ating ire-reaksyonan kasi po ang pinag-usapan po rito ay yung problema ng Administrasyong Marcos. Isa na dyan ang problema ay sa sobrang daming kapalpakan ng administrasyon when it comes to ito na nga si Ombudsman Remulla, no? At sa mga ilang mga galawan ng mga gobyernong Marcos, especially nung ika nga sabi ng ibang mga lawyers, kinidnap si Tatay Digong, no? Na hindi dumaan sa custodial na state ng nung dinakip si Tatay Digong, bigla na lang nilang dinala doon sa The Hague, Netherlands, di ba? Nandun yung ICC. At saka pinag-usapan rin rito yung Maharlika funds, lahat ng problema ng Administrasyong Marcos ay pinag-uusapan dito sa programa na ito, na nagre-react rin itong si Senator Amy Marcos. Ang kagandahan nito is legit po itong mga kapalpakan ng administrasyon kasi kahit nga ang kapatid ng presidente ay hindi nagsisinungaling. Hindi po namumulitika si Senator Amy Marcos dito. Yan nga ang nakabiliban ko dito kay Senator Amy Marcos kasi kahit kapatid niya ang presidente ay hindi siya biased sa kanyang mga reaksyon, na kung alam niyang maraming palpak ang ginawa ang kanyang kapatid ay talagang criticize niya, di ba? So maganda po ito na pakinggan natin at sabay-sabay tayong magre-react dito, okay? So, pero bago ang lahat, bago natin ito umpisahan itong video na ito, i-like at saka i-share mo na itong video na ito ha, para marami po ang makapanood. At sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, no? Pindutin nyo lang yung subscribe button dyan, tsaka updated na kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, ayan. Simulan na natin ha. I-play natin itong video at magre-react tayo dito sa mga issues, no, na dapat nating malaman bilang Pilipino, no? Dapat alam natin kung kasi this will prepare us, no, sa 2028 election, na hindi na tayo papayag na magkaroon na naman tayo ng gobyerno ng kagaya nitong Bangag Marcos. Okay? Ito, panoorin natin. Sa inyo na po ang pagkakataon para ipakilala ang ating Tama ba ako? Hindi. Tama kayo. Sinasabi ko naman sa inyo, pag ako nagsalita, walang labis, walang kulang. Opo. Siya po ang pinakasikat sa Senado ngayon. Yun na. Aking kumare, aking classmate, kasi classmate ko rin naman sa House of Representatives eh. Nagkasabi po ba kayo sa Nagtagal Kamara? kami, seatmate ko dahil alam mo naman, Marcoleta Marcos. Oo nga po pala. Gano'n eh. Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, ganun pa rin. Marcoleta Marcos. Wala, inseparable talaga eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos.
Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Ayun. Swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Walang gustong sumama. Ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, Kaya vice chair okay ako, ka na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan-saan Opo. kung saan Ako, napapirma ko doon sa minority report Ganun ba? Kaya nga sabi ko sa'yo. 6 kaming Talaga? nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Ayan yung problema rin na itong si Rimulya nagpalabas ng balita na nakahanda na raw yung warrant of arrest sa ICC. So, parang tinatakot nila si Bato. Kaya si Bato hindi na pumunta doon sa Senado. This will affect sa votes ni VP Sara kung magkaroon man ng votation sa impeachment trial. Parang nakikita natin yung atake ng mga kalaban. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Andyan lang yan. Hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ba talaga? Nasa telepono daw. Sa telepono, gano'n na naman. pero, Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen. Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa Korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, natalakay natin na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay na ito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko Kasi premature Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question na yung, huli. Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa. ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, uulitin mo na naman yun. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi
para masino mo kung talaga yung sinabi na, yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa, yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo Kaya ang comment ko dyan, no? Kaya hanggang ngayon, hindi matukoy kung totoo bang merong warrant of arrest o wala. Kasi mayroong mga sabi-sabi na yung warrant of arrest na yan ay pananakot lang kay Bato de la Rosa. And actually, wala rong warrant of arrest. Parang ganun, no? Ang susunod dyan, natatakutin, sabi nila, si Senator Bongo. So, syempre, mapipilitan na naman si Senator Bongo na magtago. Kasi, sino ba namang papayag na alam naman natin na hindi na mapagkakatiwalaan itong gobyernong Marcos, no? Tutulong yan sa ICC, kagaya ng ginawa nila kay Duterte. So kung magtatago naman itong si Bongo, na hindi siya papayag na hulihin siya ng mga dayuhan, it will affect na naman sa Senado. Meaning to say, dalawa na pong mga senador ni VP Sara, no? Kasi alam naman natin si Bongo at si Bato. Kaalyado yang talagang legit na mga kaalyado yan ng mga Duterte. So kung meron na namang votation patungkol po dyan kay VP Sara sa kanyang impeachment, it will affect the numbers. So ano na naman ito? Strategy na naman ng mga bangag itong ginagawa nila sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase Kailangan nating matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Gusto bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talaga. makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din sa Pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC, mas malaki yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili silang charter, hiwalay sila. Kung baga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na lang kung may pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga Pwede ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong wind. Isa pa yung Maharlika Fund na yan, ha? Marami tayong tanong patungkol dyan sa Maharlika Fund na yan. Hindi natin alam kung isa rin yan na kinurakot nila. Ang taong bayan nagtatanong na dyan sa Maharlika Fund na yan Diba? Dapat ganun hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bangkero, sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Di ba lang, pera yung Maharlika, nalo ako na. Lumalaki sunog Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinunan Kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yun. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Mali yun. yun. Kaya naitanong ko nga yung tungkol sa
Maharlika na yan eh. Opo. Tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo in-invest? Oo. Kumita na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pang investment po. Ay, nakakalito eh. kung dun Ito kasing Maharlika Fund, isa ito sa mga ipinagmamayabang ng Administrasyong Marcos. Now, yung Maharlika Fund na investment na yan, syempre, pera yan ng taong bayan, di ba? Sana ginamit na lang yan sa tamang paraan. Pero nag-insist sila dyan, di ba? Ang tanong, kumita ba yung Maharlika Investment Fund? Sabi nila kumita. Pero nung chinek ng mga senador, wala naman eh. So useless ba na nag-invest tayo ng ganyan kalaking pera tapos hindi naman nakinabang ang taong bayan dyan? Di ba? Ano ba? Duda nga ako dyan eh. Kung meron mang interest dyan na nangyari, baka ibang nakatikim ng interest dyan. Ha? Sus, tong gobyernong ito, ang daming dapat panagutin sila dito eh. kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung CEO Mga ng opisyal, yes pa, lalaki na sweldo naman ngayon. yung CEO, 2 milyon isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado doon? At kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo, Supiati, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth, consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O, dinalusutan na naman. One at a time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay. Yan ang ibig sabihin na kahit anong batas na ginawa nitong bansang ito, no? Kahit let us say araw-araw pa tayong gumawa ng batas, meron pa ring lulusot at lulusot dyan, no? Ang dami ng batas na ginawa nitong bansang Pilipinas, pero meron pa ring lapses, no? Ang Pilipino gagawa talaga ng paraan na makalusot sila sa batas. Di ba? Sa mga liblib, sa tuktok ng bundok, wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. So marami talagang problema yung Dynasty Bill, kahit gustong-gusto natin maisatupad. Ang realidad,
ilan ba yung dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas apat. mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 mo, di ba? 4 na Apat. pare. Opo. Bilyar at... Villar, Cayetano. Si Tulfo, dalawa sila, di ba? Si Cayetano, yung magkapatid yon. Sino pa? Yung mga Villar, dalawa, 3 na. Sino pa ba? Basta maraming mga magkakapatid dyan na nandyan sa Senado ngayon. Kalimutan ko na yung iba. Basta Tulfo, Villar, Cayetano, Estrada. Okay? Erap Estrada. Mga anak ni Presidente Erap Estrada. Si Jinggoy at si sino yung pangalan ng isa? Yung isa, yung kapatid ni Senator Jinggoy Estrada. Basta yun. 4 sila lahat dyan na pareho, magkakapatid na mga senador. Tulfo at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso. Senator JV. Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo. Di Yun ba? nga. Isipin mo yung kailangan lang makalendaryo man lang mapag-usapan man lang. Eh. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, Ako yan. lang yata nag-hearing. Ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal Yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Bakit naman ka? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang klase. Ia-agenda nyo lang, pati si speaker pa guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong... siguro, nung panahon na yan, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Kasi nandun Andun. sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution. Yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Pag tinanggal mo yung as may be defined by law, period na yun. Ang magiging epekto ng provision na yun, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. As may, kasi pag sinabi mo as may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Walang mangyayari dyan. Pero, Sen. Aimee... Talagang problematic Dalawang hearing nga lang galit na sa akin Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker At saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. At Seryoso daw mismong po majority floor leader Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong?
Speaker Faustino D. Speaker Board. Majority. At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman. Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi... Ako po nagsusulong. Pagtalikod. Kunwari lang yun, Ang mahirap kasi ngayon dahil kasalanan rin ng media kasalanan ninyo Showmanship na lang kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. Bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung yung magde-define ng party list po. Di ba? Ayun. Sa Party List Reform Act. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku, talagang nagwelga na. Hindi na sumipat, maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang isa po sa Sen Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, huwag mong papayagan. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot, pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng sektor. Okay, sector sila. Katulad halimbawa, pero hindi sila member. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa isang block. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo may tuturo, kasi ako urban poor. O itong isa ako, senior citizen. Ito si mangingisda. Ikaw ano ka? Lahat daw, lahat. Edi laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. Ang boboto lang sa akin, halimbawa, yung kumikilala sa urban poor na tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya, senior citizen. Ito mangingisda, ito farmer. Ikaw anong mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng O halimbawa, sinabi mo, Akba. Hindi ko nababanggitin Talaga naman. Ano nga? Natin sa pangalan na. Akba. Kayo talaga. Ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat Sakop. Pwede ba yung lahat sakop mo? Wala sinasabing ganun. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, urban poor. Sinasabi Marginal sectors dapat marginalized nga Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, marginalized. Kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Lahat underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung nyo. Marginalized daw. Ang ibig ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang malina Napakalawak. Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member, pero, aywan, nalakad yata pumayag yung Korte Suprema doon. Yung Korte Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Yumaman naman na niya. Sa bagay, totoo naman di ba? Meron naman nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayo. Halimbawa, contractor. Ayan, ang nirepresent niya, construction workers. Di namamayagpag naman daw po sa Kamara yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante yata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? Wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers Halimbawa, meron siyang panukalang batas. Lahat kanya ng construction workers, bigyan lahat ng mga basic tools. Martilyo, lagare, accident insurance. Diba? Yung mga kailangan talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Naku po. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Sektor ba niya yun?
So Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na binanggit. Ngayon, mukhang yung dalawa ata, hirap na yung mailusot, ano? Parehong, Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Party list. Opo. yung kadena. Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi medyo lulusot Pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po. Yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Apo, O, talagang inamin naman ng DPWH. So, bale 23% lamang ang naisatupad dun sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pero pera na naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Di nga nagagastos eh. Pero ngayon po, binigyan nyo yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya Malaki po nagtataka yun. na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat ang pinakamalaki education talaga, ang mas pinakamarami ang kanyang share sa budget. Tama naman. Pero hindi ba sinahanapan, dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, nagamit mo sa paraan Yan, na ikaw na-utilize pa rin mo na. ang mas maraming... Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po, ano ba yan? Nabigla pa si Secretary. Pati si Senator Aimee binabanatan niya ang sarili niyang kapatid. Paano itong si Bongbong Marcos, 22 classrooms lang ang napatayo within 3 years. Imagine that one. Nasa katinuan pa ba itong gobyernong ito? O kayong mga loyalista dyan, kayong mga dilawan dyan, hindi ba kayo magrereklamo dyan? Basta kaming mga DDS, dati na kaming nagrereklamo dyan. 22 classroom, walang hustisya yan. Ay nako, sa sobrang laki ng pera, halos nga lahat tayo taxpayer. Tapos bigyan lang tayo ng 22 classroom ng Administrasyong Marcos sa loob ng 3 taon na panunungkulan niya. Sana umabot ng 50 classroom yan pagdating ng 2028. Ay nako, 22 classrooms. Let us say sa isang classroom ay merong 40 students. So, 40 times 22, magkano yan? Hindi nga siguro umabot ng 2,000 estudyante ang makinabang dyan. Di ba? So, sobrang daming mga estudyante. We need a conducive classroom na hindi ko nga maintindihan yung 22 classroom na yan, kung aircon ba yan? Bakit ang tagal-tagal nilang magtayo ng classroom? Di ba? Kasi nga, yung mga mag-aaral, kailangan yan sila ng magandang classroom, yung maganda, yung dapat air condition as much as possible, o kung hindi man air condition, dapat with electric fan, di ba? Malinis, mabango, kasi po nakakaapekto yan ng yung sa ating mga mag-aaral. Okay, kung yung iba nga diyan, naalala ko, lumabas na sila sa classroom sa sobrang init. Doon na sila sa ilalim ng puno ng mangga patuloy ng kanilang classroom session kasi po mainit na sa loob ng classroom. Ika nga, bigyan mo ng conducive for learning ang mga bata na conducive for learning na mga classrooms. Paano yan, Mr. President? 22 classroom lang ang napagawa mo. Parang
Isang paaralan lang yan eh. Di ka ba nakokonsensya dyan? Ha? Tapos, ipinagtanggol pa ng bobong si Auntie Claire. Ay nako. Sobrang nakakahiya talaga, sa totoo lang. Ata, nung nireport, ito lang ba talaga ito? Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya, yung kung maaalala pa ninyo, naabutan naman natin yan, Nelson at Matidante. Yung mga Marcos type type. prefab schools. Ayun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos, parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun, tapos siniship out. Sa loob ng 2 linggo, mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan, ano ba yung plano? Unang-una, dapat may new technology, katulad nga nung prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology, alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi na, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. Totoo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon nito? Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, ano? Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Kasi kakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi, may batas na dapat gawin. Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa'yo eh. Talaga? Yung ICI na yan, alam na natin yan. Si Marcos ang may pakulo niyan. Wala. Ginawa lang yung ICI na yan para pagtakpan ang mga kasalanan ng administrasyon na ito. Sister lang po ako. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung problema. Hiro na ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan sayang na yung ano ng gobyerno. Hindi na makahabol yun, 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting 75. Wala na, yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, argabyado na eh. Nako. Teka lang po, tamang-tama, nabanggit nyo, may paalaala po ang DOH tungkol dyan, ha? Higop po muna kayo ng kape. Tungkol sa